Kamusta na daw po ang lagay ng dating Pangulo, mga kababayan? Oh, kamusta na ang lagay ng dating Pangulo? Ito na nga po, mga bossing, no? Saan ba yan? Yung video. Update. Nyo lang ang dasal. Nako po, dasal. Ay, nako. Dasal na naman. Ako ho, mga bossing, tayo bilang isang Katoliko, wala pong problema sa dasal. Opo, nandyan po talaga. Kaya lang, kung ang ipagdadasal mo ay siyang nagmumura doon sa pagdarasalan mo, baka questioning ka niyan, ipinagdadasal mo yung nagmumura sa akin? Oh. Siguro, hindi naman po ganun ang may kapal na nagtatanim ng bala. Ay, nagtatanim ng ng galit, no? Pero kung hindi naniniwala sa kanya, paano 'yun? Oh, sige, pakinggan natin. Oh. Po ang naging ang ating presidente. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Ayan. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Oh, 'yun. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, Ayan. yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Nako, napakadali niyan. Panigurado naman po kahit sa ang sulok ng mundong ito, mga kababayan, kahit sa sulok na bansa, meron pong mga Filipino food. Or dalhin nyo sa bagahe. Ilagay nyo sa bagahe. Diba? Oh. Tuyo, ano pa? Munggo. Nako, pag Biyernes, araw-araw kaming nagmumunggo, mga kababayan. Naku, may nagbanta na naman. Sir Tampino TV, shoutout sa iyo. Napagbantaan na naman tayo. Sabi, I will unfollow you! Ano ba? Uso ba talaga sa DDS yung mga dramahan na i-unfollow kita? Yung takutan, nag-unfollow yung hindi naman talaga nakafollow. Kayo naman? Para naman kaming pinanganak kahapon lang. No? I will unfollow you para kabahan ako. Naku, mauubos na yung subscribers na nag-ano sa akin. Hindi nyo ba alam na kada lagi kayong maggaganyan, I will unfollow you, napapalitan niya ng 1,000. Makita nung mga, ayan, kagaya niyan, 4,700 ang nanonood sa atin. Sasabihin niya mga yan, naku po, may nag-unfollow kay Mark. Mark! Eto, nag-follow na ako sa iyo kapalit nung nag-unfollow. Diyos ko. Hina nyo O, dito tayo. A-update tayo kay dating Pangulong Duterte. Ina-updatean namin kayo Kayo nag-unfollow yung hindi naka-follow. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol na pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Ano naman pong itsura ni Presidente Maganda naman ang Duterte? itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Maayos na. No? Maayos na. Parang iba yung mga parating ni Bongo Parating ni Bongo, hindi po nakakainom hindi po nabibigay yung gamot sa kanya, ganun. Kung hindi na ibibigay, hindi magiging maayos yung itsura ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabi nung iba, hindi tuyo ang namimiss niyan, lechon daw. Pangmayaman. Di ba? Yun, okay naman. Meron ba ko siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan, sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So, maraming salamat, ES. Si ES po ay nagmamadali. Sandali, sino nag-edit nito? Doon sa mga editor, sa editor ng Team Mark Ramos, sino nag-edit nito? Salbahe kayo Tinutok nyo na naman sa bibig ni Harry Roque. Sa baba ng kanyang sundo. Sa lahat ng litrato ni Harry Roque,
no? Lahat nakabuka yung bibig. Dito tinutok nyo pa yung ano, tinutok nyo pa yung video sa bibig ni Harry Roque. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. From The Hague, Harry Roque po, your spokes. Bye-bye. Magandang umaga po sa inyong lahat at kami po ngayon ay magkakasama by Zoom dito po sa The Hague, no? Ito po ang kauna-unahang updates from The Hague. So we will call this updates from The Hague number 1. Ayan, update from The Hague. Meron tayong meron tayong makukuhang update, no? Para do sa mga nanonood dito. Ang mga inaasahan nating mga pangyayari ngayong araw, it is now 7:51 in the morning here at The Hague. At 9 o'clock po, makakapasok Sira tok-tok ng mga yun, mga mamir na eh. No, sir, may kumakalat na balita na nakauwi na sa Pinas. Gaano ito katotoo? Wala pong katotohanan. Nandoon pa din po sa The Hague ang dating Pangulong Duterte. Siguro gusto nilang ipamukha. O kita nyo, napawalang sala na ang dating Pangulong Duterte, etc. etc. Ay, nako. muli sa kulungan si Executive Secretary Bingbong Medialdea, no? Pero kagabi po, kami po ay nagdala sa preso ng sinyelas, ng extra pajamas at mga gamot, no? Gumawa rin po ng liham para papasukin yung mga gamot kasi kinukumpirma ko po na yung mga gamot ni PRRD ay hindi po sapat, no? Yung gamot na dala-dala niya nung siya ay nagpunta dito sa The Hague. Now, ang balita ko po ay mayroong mga substitute na gamot na binibigay kay PRRD pero nag-iwan na po kagabi nung mga gamot niya at may liham na mas mabuti na makuha ni Presidente Duterte yung gamot na talagang pinirescribe sa kanya. Merong substitute na ibinibigay pero hindi yung talagang sinasabi ni Bongo na hindi nabibigyan ng gamot. Merong substitute na ibinibigay. Di ba? So, kahapon po, it was delivered kasama yung mga sinyelas at yung karagdagang mga kumot. Ang gulo ni Bongo, sabi nakachinelas lang si dating Pangulong Duterte. No? Dati, sabi ni Bongo, nakachinelas lang po ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, dinalan ulit ng chinelas. Ano yun? Nakasapatos ho kasi nung dinala eh. 'Di ba? Nakasapatos ang dating Pangulo nung dinala siya sa The Hague. Ngayon, ang ginagawa nila, panay paawa na lang ho. Puro ganun na lang ho. Baka makuha yung simpatya ng tao. Around 8 o'clock in the evening. Okay? 8 o'clock in the evening. Pero hindi po kumpirmado na yan ay naibigay na kay Presidente Duterte. So at 9 o'clock po, makakabalik po si ES Medialdea sa detention facility. Now, si Vice President Sara po, including myself, and Senator Robin Padilla. Alam nyo ho, mga kababayan, kung bakit naisulat ko dyan sa title na delikado ang dating Pangulong Duterte. No? Alam nyo ho kung bakit nakalagay dito, delikado ang dating presidente with question mark. Bakit ho, mga kababayan? Sa ginagawa po nila, lalo lang pong tumatagal, lalo lang pong nauubusan ng oras ang dating Pangulo. Imbis na rumekta sila doon sa mga problema, sagutin yung mga problema, nag-aartihan po. Panay-arte po yung ginagawa nilang solusyon, mga kababayan. Kagaya na lang niyang mga rally-rally na yan. Wala po. Ganito po ganyan, no? Si Bongo, chinelas po, nakachinelas lang. Nandoon sila eh. Delikado kasi mauubusan ng oras at panahon at baka ang mangyari nga, hearing pa lang, maubusan na ng buhay ang dating Pangulo. Alam naman po natin ang kanyang sitwasyon, di ba Paul? Uuwi ng nakakahon. Dapat talaga, rektahin nila yung solusyon. Para nang sa ganun, makauwi kung acquitted, no? Mas delikado pa sa dating Pangulong Duterte yung kilos nila dahil nauubusan ng oras, mga kababayan. Alisin ko na si Roque dito, no?